bukas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus, na tinatawag na Kristo?" Huwag kang magpapalagay o walang makabangan. Sapagkat kagabi nang iniwasan ako ay pinagpapalagay tungkol sa amin. At nakakari ng Diyos at sila ng mga sacerdote at ng matatanda ng bayan nang hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ikapatay. Huli silang tinatanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang magkakagulo pa ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya, at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibibigay sa kanila upang ipako sa krus. Pinupuri siya namin, Panginoon sa Kristo." Paglilingin. Ang tao ay mabilis lumatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya ay nabibilis na humarap sa katotohanan. Umiiwas o nagmamaang-maang. Ang kanyang pananggalan ay ang humatil sa kapwa. Humatil siya ayon sa palabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling paghusgan. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin ba natin ito sa ating kapwa-tao? Panginoon, pinatulang ka ng kamatayan datapot wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit, hindi ka man lamang tumibo. Bakit ganon, Panginoon? Alam mo sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinamot ka na ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lamang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng paninilaw. Huwag nawa kami sisiraan at ang aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarangan at dapat namin igalang at mahalin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Papaasa ng una, ngayon at kailanman, kasi sa walang hanggan, siya nawa. Tawad ang Ginoon, patawad. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoon sa Kristo. Pagkat sa Ialay natin ang ika-4 na Stasyon Cruz para sa mga sakta ng asawa at mga inaabusong kababaihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. puri sa iyo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Sinubalan siya nila at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matanik at ipinutol ito sa kanya. Saka pinapadhaw ng isang tambo ang kanyang kanang kamay. At
Palibak siyang niluhod-luhuran at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinagluluraan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inisan siyang balabal. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang itapos sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon si Kristo. Pagninilay. Hindi ba't ating naririnig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin, sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan natin muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panginoon, ikaw ang aming hari. Subalit, ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang haliging bato at ang korona mo ay yari sa pilit. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutya. Masdanin niyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas ng pagmamahal sa amin. Maging sino man kami, ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay pinagpapalit ka namin sa iba at saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Huhugas kamay rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din namin magpakasakit para sa iba. Dapat din kami matutong mag-alay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layaw ng katawan, nang sa gayon ay maging tunay mo kaming alagad. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaso ng una, ngayon at kailanman sa walang hanggan. Sana huwag. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Sumahilig na po tayo para sa ating pagbibigan. Ilang beses natin pumunta sa simbahan ito. Analangin ang maging mga pagbibigan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, ever shall be, world without end. May Almighty God bless you. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. So habang hinihintay natin matapos si Mass para pwede na magsa-silent prayer doon before that. Tapos na, mag-picture taking muna tayo lahat dyan sa yung the whole group.